Minamahal tayo pong lahat ay tumayo at sama-sama po tayong manalangin upang patnubayan lang isa ng Diyos ang kanyang mapagpalang salita. Let us pray. Dakilit mapagpala po namin Ama sa langit. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami nagpupuri, nagluluwalhati. Kami sumasamba. Nagpapasalamat, Panginoon, sa dugtong na buhay, bayong kalakasan. Sa ginintong pagkakataong ito na kami binuklod mo at pinagkatipon, sa dakong ito pang sama-sama kang purihin. Sambahin ka namin sa Espiritu at katotohanan. Dalangin namin ng iyong gabay at patnubay. Mahal na Panginoon, buksan mo ang aming puso, ang aming pangunawa. Lubos naming maunawaan ang iyong mga banal na salita, mahal na Panginoon. Mga ibang lingkod ito nisigan ng akin, wala pa akong magagawa. Anoint thy words, O God. Put thy words in my mouth. Leading prayer for beloved honorable pastor in the mighty name of Jesus. Sama-sama naming sinasaway, ginagapos lahat ng demonyong pag-alinlangan. Hadlang sa aming pagkinig, cast out right now, demons of unbelief and doubts. In the mighty name of Jesus. Amen, amen, and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin ating mahal na Panginoong si Kristo. Yung malakas na palakpak, minamahal. Palakpak na abot sa langit. Yung palakpak na mayroong pagpupuri. Pagluluwalhati sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Biblia, clap your hands, all you people. Shout unto God with the voice of triumph. Atin daw pong ipalakpak ang ating mga kamay at tayo po'y sumigaw ng tinig ng merong pagtatagumpay. Pagkat tayo pong mga anak ng ating mahal na Panginoon, we are more than a conqueror. We are overcomer. Amen? In Jesus' name, sa pangalan ng ating mahal na Panginoon, tayo po'y nagtatagumpay, mga minamahal, not in our own might, not in our own strength, but the victory and conquer, ito po'y ating tinatanggap dahil po sa tulong ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. First and foremost, all the glory, honor, worship, and thanksgiving only belongs to our Lord Jesus Christ, our dearest Savior. And we give them all honor and respect and cherish the blessed teachings and golden teachings of our parents in the Lord, dearly beloved and honorable pastor, Evangelist Wilde Estrada Almeda, the entire prophet of our loving God, the man of God, and also to our beloved assistant pastor, Alinas Almeda. Love also and respect to the beloved children, the whole blessed Almeda family, sa mga anak, mga apo, at manugang ng ating kagalang-galang na pastor sa buong angkan ng Almeda family. Amen? At sa lahat po ng ating beloved workers, mga katuwang sa banal na gawain ng ating dakilang Diyos, sa lahat po ng ating beloved musician, beloved choirs, at sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, nakasama natin ngayon, welcome po sa gawain ng ating mahal na Panginoon under the banner of Jesus Miracle Crusade International Ministry, at sa lahat po ng ating mga webcast viewers around the globe. Tayo po ay naka-live ngayon, mga minamahal, at aming pong pinapaabot ang aming pagbati, ang aming pangungumusta. Pleasant afternoon po, mga minamahal, sa lahat po ng ating webcast viewers at sa lahat ng ating minamahal at mga ginigili po nating mga kapatid sa pananampalataya na narito sa dakong ito, mga minamahal, ay magandang hapon po, mga minamahal. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Kumusta na po kayo, mga minamahal? Nawa ay nasa mabuti po kayong kalagayan, taglay ang kalusugan, taglay ang kalakasang spiritual na galing sa ating mahal na Panginoong si Kristo. Alam ko po, mga minamahal, tayong mga anak ng Diyos ay pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Hindi lang sa material, amen? Hindi lang sa financial, tayo ay pinagpala sa physical, at lalo tigit, pinagpala tayo sa spiritual na mga pagpapala. Ang pagpapalang spiritual, yan po ang totoong pagpapala dahil yan po'y madadala natin hanggang doon sa langit. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ang totoong pagpapala ay ang pagpapalang spiritual. Kagaya ng sinabi ko, ito'y hindi lang hanggang dito sa lupa. Ang pagpapalang spiritual ay baon-baon natin hanggang doon sa langit. Yung material, yung financial, yung physical na mga pagpapala, yan ay may iwan natin dito sa lupa. Amen? Kaya pinupursue natin. That's one of the reason bakit tayo naglilingkod. Para maging mayaman tayo sa spiritual na kayamanan. Amen? Kaya tayo naglilingkod. That is the one of the very reason bakit tayo naglilingkod. Bakit natin kunumit ang buhay natin sa Panginoon? Binigay ang buhay natin sa ating mahal na Panginoon
upang tayo maging mayaman, higit sa lahat, sa spiritual na kayamanan na galing sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang kayamanan, mga minamahal na spiritual, ay baon natin hanggang sa kalangitan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ihanda po natin pong mga ballpen at mga papel. Ang ating mga Biblia, tigit sa lahat, ihanda natin ang ating mga sarili sa pakikinig ng salita ng ating mahal na Panginoon. And let's talk about the topic, when the veil was torn. When the veil was torn. The veil mentioned in our topic is not an ordinary veil. Yung word na veil, ito po ay tabing. Sa ating modern language, ito po ay kurtina, mga minamahal. Pero sa Old Testament, ito po ay tinatawag na tabing. When the veil was torn, sapagkat sa panahon ng ating mahal na Panginoon, in the time na siya po ay nakapako sa krus at nalagutan ng hininga ang ating pinakamamahal na Panginoon, meron pong isang makapal na tabing sa templo na ito po'y nahati mula sa taas hanggang sa baba. Kaya the veil that mentioned in our topic is not an ordinary veil. May kaugnayan po ito para sa kaligtasan na tinatamasa natin ngayon. Say amen. Yung veil, yung tabing na minimension sa ating topic, ay may kaugnayan po ito, mga minamahal ko, sa malayang-malaya nating paglapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. That is a great blessing. Amen? Great blessing when we come boldly in God's presence. Yung malayang-malaya tayong nakakalapit sa presensya ng mahal na Panginoon, samantala nung unang panahon, hirap na hirap ang tao lumapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ganoon biro, hindi ganoon kadali ang paglapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ikampara mo sa panahon natin ngayon, mga minamahal, kahit anong lahi ka, kahit anong uri ka ng tao, kahit hindi ka Pilipino, kahit ikaw ay Koreano, kahit ikaw ay Amerikano, anumang lahi, anumang lipi ang iyong pinanggalingan, bukas ang pintuan ng langit sa paglapit sa ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. Iisipin natin, start from the very beginning. Salvation is only for the Jew first. Yung kaligtasan ay para lang sa mga Hudyo. So ang nakakalapit lang sa presensya ng Panginoon, yung mga Hudyo lang. Yung tinatawag ng mga Hudyo, they came from the descendant of Abraham, Isaac and Jacob. Once you are not came from the descendant of Abraham, Jacob and Isaac, ang tawag sa iyo ay hintil. Amen. So tayo pong mga Pilipino, hindi tayo galing sa descendant ni Abraham. Hindi tayo galing sa descendant ni Jacob, ni Isaac. Kaya we are Gentiles. Amen? Tayo po'y tinawag ng mga hintel. Magsimula po tayo sa ating pag-aaral sa salitang tabernacle. Yung tabernacle was the portable tent, a sanctuary used by the ancient Israelites during their exodus from Egypt to wilderness. Yung tinatawag na tabernacle, ito po'y portable tent. Sapagkat mula nang lumabas ang mga Israelites from Egypt, they are slave for 400 years. Sila po'y linabas ng mahal na Panginoon sa Egypt dahil ang kanilang mga panalangin ay nakarating sa mahal na Panginoon. Sila po'y hirap na hirap. Sila po'y pinahihirapan ng bansa ng Ehipto. At sila'y nanalangin sa Diyos ni Abraham. Sila'y nanalangin sa Diyos ni Isaac, sa Diyos ni Jacob. At dahil ang mahal na Panginoon mayroong covenant, mayroong tipan, ang mahal na Panginoon kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob, nung naghihirap ang bansa ng Israel, narinig ng Panginoon ang mga dalangin ng kanyang mga lingkod. Nagpadala ang Panginoon ng propeta. Ito si Propeta Moses. Kaya sa 400 taon na naging alipin ang mga Israelites sa kamay ng mga Egyptian, sila'y nakalaya. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At sila'y naglakbay, mga minamahal ng mahabang panahon. Amen?
Sila po ay palipat-lipat ng lugar. At sa bawat paglipat nila ng lugar, pinapack up nila yung tabernacle, yung portable tent. At kapag sila po ay nag-stay na, sineset up nila yung portable tent. Ito po isang sanctuary kung saan doon nakikipag-ugnay ang Panginoon sa kanyang mga lipi, sa kanyang mga tao. At sabi rito, during Israelites, their exodus from Egypt to wilderness, yung word na exodus, that is word journey, in other word. Yung word na exodus, yan po ay Greek word. Ang ibig sabihin ng salitang exodus ay journey. Mahabang journey ng mga Israelites. At alam po ninyo mga minamahal, in Old Testament, yung tabernacle was divided into two division, two places. Ito po ay dinidivide. Ang unang kwarto ay tinatawag the place of holy. At ang pangalawang kwarto ay tinatawag the place of holy of holies. Isang banal na dako. At ang isang kwarto ay tinatawag na kabanal-banalang dako. Yung the place of holies, doon nakalagay yung Ark of Covenant. Amen? Yung Ark of Covenant sa Tagalog, yan po ay mga minamahal kaban ng tipan. Isang gold na kahon na linikha pa ni Solomon at doon ilinalagay nila mga minamahal ko yung greatest artifact, mga minamahal ko ng Israel. Yung greatest artifact na ito, ang unang-una doon ay yung tungkod ni Aaron na tinubuan ng bulaklak at tinubuan ng dahon, although na ito po ay tuyong-tuyo na. Amen? Pinakita ng Panginoon ng himala, mga minamahal sa mga tao ng Israel, na kahit po tuyong sanga ay pwedeng tubuan ng bulaklak at tubuan ng dahon. Ganon kamilagroso ang Diyos nating pinaglilingkuran. Ang pangalawa ay yung jar, mga minamahal ko, ng mana. Yung mana, yun po yung tinapay na galing sa langit. Ito po yung espesyal na tinapay na galing sa Panginoon. Pagkain ng mga Israelita in their time na sila po yung nagjo-journey sa wilderness. Doon nakapreserve, mga minamahal ko, yung mana. Ang purpose, kaya preserve yung mana na yun sa isang bote, sa isang jar, para po, mga minamahal, next generation ay makita po nila na totoo ang sinasabi ng Biblia na ang Diyos ay nagbigay ng tinapay galing sa langit. Ang pangatlong artifact na nandoon sa Ark of Covenant, yung tables of stone, tablets of stone, kung saan nakasulat doon yung 10 Commandments ng ating mahal na Panginoon. Tatlong importante at mahalagang artifacts, mga bagay nandoon sa loob ng Ark of Covenant. Yung tabernacle, ito'y divided sa dalawang place, dalawang division. The holy place and the place of holy of holies. Amen. Yung nakakapasok doon sa place of holies, isang tao lang. Isang tao lang ang nakakapasok doon sa place of holies. Yung high priest lang, mga minamahal, yung pinakamataas na pari, ang nakakapasok. Noong unang panahon kasi, ang mga pari malapit sa Diyos. Amen? Ikumpara natin sa panahon natin ngayon, ang mga pari ay malayo na sa Panginoon. Bakit po? Dahil karamihan, ang ibang pari, hindi naman po lahat. Ang iba'y nakikita na sa sabungan, iba'y nakikita na sa mga club, nakita na sa mga sugalan. Pero in their time, yung mga priest, they are sanctified, they are purified, always. Palagi silang linilinis. Linilinang nila ang kanilang sarili upang maging banal, maging malinis, maging kaaya-aya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon dahil sila lang ang karapat-dapat at nag-iisa, mga minamahal na may karapatan pumasok doon sa the place of holy of holies, doon sa kabanal-banalang dako. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. In between that two rooms, mga minamahal, meron pong tinatawag na barrier, pagitan, barrier. At ang barrier na yan, yun ang tinatawag na veil. Ang sabi po rito, mga minamahal, veil is the separation in these two significant place. Ito po ay makabuluhan, yung word na significant, makabuluhan, mga minamahal. Hindi po ito ordinaryong tabing lang, may purpose ang ating mahal na Panginoon. Bakit siya naglagay ng tabing sa pagitan ng holy place at saka the place of holy of holies? Naglagay siya ng veil.
At ang sabi rito, the veil is the barrier that the direct access to come boldly in the presence of the Lord are not easy to achieve. Siya po'y naglagay ng barrier upang ang sino mang gustong lumapit sa mahal na Panginoon, sa kanyang presensya, come boldly in His presence, ay hindi po mga minamahal makalapit ng ganoon kadali. So means to say, ang paglapit sa presensya in Old Testament, sa unang kapanahunan, ay napakahirap. Hindi ganoon kadali, mga minamahal. At ang sabi rito, meron po silang tinatawag na yearly sin offering. Taon-taon, nag-aalay mga minamahal ang bansa ng Israel for the whole nation of Israel. Ang purpose nila, mga minamahal, ay to touch the heart of God. Ang purpose nila ay mapatawad ang kanilang mga kasalanan. Amen? At ang pumapasok lamang doon sa the place of Holy of Holies, yung mga pari lang. Yung pari lang, nag-iisang pari lang ang pumapasok doon sa the place of Holy of Holies. Ito'y tinatawag nila the Atonement Day. The Yom Kippur. Salitang Greek, mga minamahal. At ang sabi, only the high priest can enter to that place, the place of Holy of Holies, spotless and blameless. Kaya ang ginagawa ng pari, before the high priest enter into that place of the Holy of Holies, he was sanctified and purified into the entire year, mga minamahal. Siya po ay pinupurified. Siya po ay sinasanctified. Hindi siya pwedeng pumasok doon sa Holy of Holies para mag-present, mga minamahal, ng offering, yearly sin offering, as long na hindi siya purified, as long na hindi siya sanctified. Kaya yung pag-sanctified sa pare, pag-purified sa pare, in Old Testament, ito po'y sa loob ng entire year, sa loob ng isang taon. Kaya hindi po ganun kadali yung pagpasok doon sa tinatawag na the place of Holy of Holies. 1 year na sanctification. 1 year na purification. Isang taon na paglilinis. Isang taon na paghuhugas. Isang taon, mga minamahal, na paglilinang sa kanyang puso, sa kanyang isip, upang siya'y maging kaaya-aya sa pagdating ng araw ng paghandog, taon ng paghandog, ay maging worthy siya, maging kaaya-aya siya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kung siya po ay maghahandog at papasok doon sa the place of Holy of Holies, unsanctified, unpurified, hindi siya malinis, siya'y marumi, hindi na po siya makakalabas ng buhay doon sa the place of Holy of Holies. Kaya ang ginagawa nila, yung laylayan ng damit ng mga high priest na papasok doon sa the Holy of Holies, linalagyan nila ng maliliit na bell. Patunay na buhay pa yung high priest na pumasok doon sa Holy of Holies, tutunog yung bell. Pag hindi na tumunog, ibig sabihin, dead ball na yung pari. Tigok na, patay na. Linalagyan na ng tali, lubid sa bewang. Para kung hindi na tumunog yung bell, hahatakin na lang nila yung tali. Dahil yung high priest patay na. Bakit namatay? Dahil hindi siya worthy, unpurified, unsanctified. Hindi siya malinis na naghandog, mga minamahal. At ang nakakatakot pa nito, buong isang taon, kapag hindi tinanggap ng Panginoon ang handog ng hari o handog ng pari, dahil ang pari naghandog ay hindi kaaya-aya, hindi malinis, hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon, buong isang taon makakaranas ang bansa ng Israel ng salot. Buong isang taon makakaranas ang Israel, mga minamahal, ng problema, ng hirap, parusa ng ating mahal na Panginoon. Kaya ganun kahalaga sa kanila yung Yom Kippur, yung the Day of Atonement, yung yearly sun offering, mahalaga para sa bansa ng Israel. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kapag pumasok ang pari na hindi malinis, ay hindi na siya makakalabas ng buhay. Ibig sabihin, nung unang panahon, ang makakalapit lang sa Diyos, yung high priest lang. Ganon kahirap ang paglapit sa Panginoon. Yung mga high priest lang. At ang sabi rito, mga minamahal, yung mataas na sacerdote, sila lamang ang may pagkakataon na makalapit sa presensya ng ating mahal na Panginoon. So ibig sabihin, kung gusto mong lumapit sa presensya ng Panginoon,
kailangan maging pari ka. At ang pari kailangan ay nanggagaling sa angkan ng mga Levita. So, para sa ating mga hintel, kung percentage ang pag-uusapan, that is 0% mga minamahal, yung ating percentage na makalapit sa presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. I-compare mo sa ating panahon ngayon, mga minamahal, na malayang-malaya tayong makalapit sa ating mahal na Panginoon. Anumang oras na kailangan nating tumawag, anumang oras na kailangan nating lumapit, anumang oras na kailangan nating manalangin, bukas palagi ang pintuan ng langit para pakinggan ang ating mga dalangin at ang ating mga daing. Pero in their time, kailangan mo muna maging pari. Kailangan mo muna maging Levita bago ka makalapit boldly in the presence of the Lord. Amen? At ang sabi rito, kung ang mga saserdote, ang mataas na pari, ay hirap makalapit sa presensya ng Panginoon, lalo na tayong mga hintel. Amen? 0% yung percentage na makalapit tayo sa presensya ng mahal na Panginoon. At ang sabi rito, tayo pong mga hintel, we are not came from the descendant of Abraham, Isaac, and Jacob. Tayo po ay condemned start from the very beginning. Wala po tayong kaligtasan. Amen? Walang langit para sa atin. Wala tayong lugar sa langit. Amen? Ganun ang buhay natin noon. Para tayong baboy na pinapalaki. Pagkatapos lumaki ay kakatayin, iihawin, lilitsunin. Pinapakain ng masasarap na mga feeds with vitamins. Amen? Pero paglaki, iihawin, kakatayin, tatantarin, lilitsunin, kakainin. Ganun ang buhay nating mga hintel. Ganun ang takbo ng buhay natin. Walang langit na naghihintay para sa atin. Walang langit na inilaan ng Panginoon para sa atin. Kaya nga po ang kaligtasan na tananggap mo ngayon, yan ay biyaya na galing sa mahal na Panginoon. Yan ay grasya na galing sa Diyos. In the first place, ang kaligtasan ay hindi po yan para sa atin. Yan ay para sa mga Hudyo. At dahil reject ng mga Jews, reject ng mga Hudyo ang kaligtasan na dapat sana ay para sa kanila, di ba? Start from the very beginning, nung pinako ang mahal na Panginoon sa krus sa Kalbaryo. Sino ang sumigaw na ipako si Kristo sa krus? Ang mga Hudyo. Sila ang nagpapako sa krus sa mahal na Panginoon. Sinisigaw nila na ipako sa krus. They rejected the salvation that the Lord prepared for them. Tinanggihan nila, reject nila ang kaligtasan na dapat para sa kanila. And because of that rejection, sabi ng Biblia, ikaw na ulibong ligaw, ikaw na aso sa paningin ng Panginoon. Dahil sa kanilang pag-reject, dahil sa kanilang pagtanggi, binigyan ka ng pagkakataon ng mahal na Panginoon upang maidugtong sa puno ng kaligtasan. Walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Means to say, kung hindi nila reject ang kaligtasan, ibig sabihin kung tinanggap nila ang kaligtasan, hindi nila tinanggihan ang kaligtasan na para sa kanila, saan tayo papulutin? Paano tayong mga hintel? Anong mangyayari sa atin kung hindi tinanggihan ng Israelita ang kaligtasan na para sa kanila? Anong mangyayari sa atin? Kapahamakan. We are condemned. Ganun ang buhay natin. Pero sabi ng Biblia, magpasalamat kayo. Magpasalamat kayo because of that rejection. Dahil tinanggihan ng mga hintel ang kaligtasan na dapat ng mga Hudyo ang kaligtasan na dapat sana ay para sa kanila. Ikaw na ulibong ligaw, ikaw na hintel, binigyan ka ng Panginoon ng pagkakataon upang tumamasa ng dakilang biyaya at pagpapala na galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Pero huwag kang magmayabang. Huwag kang maging palalo. Huwag kang maging mapagpumpuri sa sarili mo. Dahil kung ang original na sanga ng mga Hudyo, they are cut off. Sila po'y binali ng Panginoon. Bakit sila binali? Dahil sila yung mga tampalasan. They are hard-headed. They are all stubborn. Tinanggihan nila ang kaligtasan na para sa kanila. They are cut off. Sila po'y binali ng Panginoon. Amen. At idinugtong tayo ng mga hintil. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, di ba? Dapat nating pasalamat ang Lord. Salamat. Salamat.
Dahil kung hindi mo binali ang mga orihinal na sanga, dahil kung hindi rineject ng mga Hudyo, ng mga Israelita ang kaligtasan na para sa kanila, wala kaming kaligtasan ngayon. Yun ang dapat nating papurihan. Yun ang dapat nating pasalamatan. Binigyan tayo ng chance, ng pagkakataon ng mahal na Panginoon upang ang kaligtasan na para lang sana sa mga Hudyo, ngayon ay tinatamasa natin ngayon. Ang dakilang pag-ibig, dakilang pagmamahal ng mahal na Panginoon. Diba? Sino nagpagaling ng ating karamdaman? Mahal na Panginoon. Leukemia, cancer, TB, diabetes, mga incurable sicknesses. Tinanggihan na tayo ng doktor. Marami sa atin dito, tinanggihan na ng doktor. Cancer ang sakit. Ilan nating mga kapatiran sa buong Luzon, Visayas, Mindanao, ketong ang sakit. Wala nang pag-asa. Tinakwil na ng mga loved ones. Pinapakain sa kulungan na lang, halos ng katulad ng kulungan ng baboy. Kapag pinapakain, itinutulak na lang mga minimal ng stick ang plato para mailapit sa kanya. Sabi pa nga niya, mabuti pa nga ang langaw. Dinadalaw ako, pero mga loved ones ko wala na. Siyempre, contagious yung kanyang sakit. Pero nang makilala na ang Diyos dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, isang taong wala ng pag-asa. Pero dahil ang Diyos, mga minamahal, ay Diyos ng pag-asa, lumapit siya sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Ang kanyang karamdaman na walang lunas na ketong ay nilinis sa pinagaling ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ang sabi rito, mga minamahal, tayo pong mga hintel, we are just like a dog, astray, dog in the sight of the Lord. Tayo ay parang ligaw lang na aso. Ligaw na olibo, ligaw na aso, ligaw na damo. Wala tayong kwenta sa harapan ng Panginoon. Palamuti lang tayo sa daigdig na ito noong unang panahon. Hindi tayo binibigyan ng pansin. Tayong mga hintel na hindi galing sa descendant ni Abraham, tayo po'y palamuti. Hindi tayo pinapansin. Walang oras ang mahal na Panginoon para sa atin. Amen? Kaya maging thankful tayo dahil sa pag-reject ng mga Israelites sa kaligtasan na dapat sana para sa kanila, mga minamal, ibinigay sa atin. Kaya ang tawag sa kaligtasan ay biyaya, grasya. Kung ang mga orihinal na sanga ay binali, tayo pa kaya ang hindi baliin? Kung ang mga orihinal nga na sanga ay binali ng Panginoon, they are all cut off because of their stubbornness, because of their hard-headed. Sila po'y binali ng mahal na Panginoon. Kung sila'y binali, tayo pa kaya? Kung hindi natin pahalagahan ang kaligtasang ito, kung hindi natin bigyan ng malalim na value, halaga yung kaligtasan na binigay sa atin, babaliin din tayo ng mahal na Panginoon. Kung sila nga ay binali, tayo pa kaya? All we need to do is bigyan ng malalim na halaga ang kaligtasan na binigay sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag ipagpalit sa barkada ang kaligtasan. Huwag ipagpalit sa kaibigan. Huwag ipagpalit sa salapi. Huwag ipagpalit sa trabaho. Huwag ipagpalit sa negosyo. Huwag ipagpalit sa mga bagay na lilipas at mawawala. Ang kaligtasan, mga minamahal na binigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Iyakapin mo ito ng mahigpit. Itali mo ito sa iyong liig. Ikindal mo sa iyong puso ang kaligtasan na ibinigay sa iyo ng ating mahal na Panginoon. Whatever may happen, mga minamahal, huwag mong bitawan ang kaligtasan na sa iyong mga kamay. Huwag mong hayaan na agawin ni numan mula sa iyong kamay ang kaligtasan na binigay sa iyo ng ating pinakamamahal na Panginoon. In Matthew chapter 15 verse 24 to verse 26, basahin natin ang Biblia. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, kabanata ay 15 at ang talata ay 24 hanggang 26. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, hindi ko sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya na nagsasabi, Panginoon, saklolohan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang mahal na Panginoon. Ito pong insidenteng ito, ang kausap ng mahal na Panginoon ay isang Canaanites, mga minamahal. Sa verse
Verse 24, ang sabi ng Biblia, at siya'y sumagot at sinabi. Kindly po, sa verse 24, balik tayo sa 24 sa ating screen. 15 verse 24 ng Matthew sa Tagalog version. Kindly po. I-plus po natin sa ating screen para maliwanag. Datapot siya'y sumagot at sinasabi, hindi ako sinugo kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ng Israel. So ang mission ng Panginoon, He came to this world, He left His mighty throne and glory to seek and to save the lost. Itong mga nawawalang ito, hindi po ito ang mga hintil. Yung mga Israelita na naligaw at ang isang number one mission ng Panginoon ay hanapin ang mga Israelita at ibalik sa paglilingkod sa Kanya. Ayan, sabi nito, hindi ako pumarito. Hindi ako sinugo para sa mga sino lang. Kung sabi niya ako'y sinugo para sa mga tupang nangaliligaw. And verse 25, kindly. Verse 25, sa screen. Sa verse 25, ang sabi nito, datapwat lumapit siya at siya'y sinamba niya nga nagsasabing, Panginoon, sakluluhan mo ko. Following verse. At siya'y sinagot ni Jesus, hindi marapat na kunin ng tinapay para sa anak ng Diyos at ibigay sa mga aso. Amen? So, confirm natin, mga minamahal, na ang tingin ng Panginoon sa mga hintil, dito sa Canaanites na ito, isang aso lang, a stray dog, isang ligaw na aso. Yun ang tingin sa atin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Huwag ibigay ang tinapay na para sa anak, huwag ibigay para sa mga aso. Amen? Ibig sabihin ng tinapay, yun ang kaligtasan na narapat lang ibigay doon sa kanyang mga anak, sa mga Israelita. Huwag ibigay doon sa mga aso, doon sa Canaanites. Dahil ang mga Canaanites, they belong sa mga Gentiles. Kaya sila po ay tinawag na aso sa paningin ng ating mahal na Panginoon. In Ephesians chapter 2, verse 12, ito po yung 5 concrete reason that the Bible tells about that we, the Gentiles, inherit not the kingdom of heaven. Meron pong 5 konkretong rason written biblically in the Bible, bakit tayo pong mga hintel, mga minamahal, we the Gentiles inherit not, mga minamahal, the salvation. Hindi po tayo makakapasok sa langit. Hindi po tayo magiging tagapagmana ng buhay na walang. Ibig sabihin, mga minamahal, nabubuhay tayo, mga minamahal, at kapag tayo po'y mamatay, diretso po tayo ang ating kaluluwa sa init ng apoy ng impyerno. Basahin natin. Ephesians chapter 2, verse 12. Amen. Dito po sa aklat ng Ephesians, chapter 2, verse 12, na kayo ng panahong yaon ay mga hiwalay kay Kristo, na mga di kabilang sa bansa ng Israel at mga taga-ibang lupa tungkol sa mga tipan ng pangako, na walang pag-asa at walang Diyos sa sanglibutan. Amen. Amen. Yun ang buhay nating mga hintel. Kaya wala tayong chances. 0% pagdating sa kaligtasan. Tayo po ay nakaatang, ipinanganak tayong nakaatang sa init ng apoy ng impyerno. Ipinanganak tayong mapapahamak. Ganun ang buhay natin. Amen. Kung hindi dumating ang mahal na Panginoon at nagpakamatay sa krus ng Kalbaryo, ang buhay natin ay patungong kapahamakan. Sa verse 1 ng Ephesians chapter 2, verse 12, unang-unang dahilan kung paanong konkretong dahilan na tayo po hindi makakapasok ng langit. We are separated from God. We are separated from Christ. Tayo po hiwalay sa Diyos. Hiwalay tayo kay Kristo. Amen? Because physically and spiritually, we are separated from Christ. Wala tayong kamungmuhang, mga ignorante, mga inosente, wala tayong alam pagdating sa mga spiritual na mga bagay because we are separated from Christ. Pangalawa, we are aliens from the commonwealth of Israel. Estranghero lang tayo. Wala tayong karapatan tumamasa ng pagpapalang tinatamasa ng mga Israelita. Ang pangatlo, we are living no hope. Yun ang buhay natin. Dahil wala tayong Diyos. We are living no hope. Yung panglima, we are living no God. Dalawang bagay.
we are living no God. And because we are living no God, we are living no hope. Dahil ang totoong pag-asa hindi pera, ang totoong pag-asa hindi edukasyon, ang totoong pag-asa hindi kayamanan ng sanlibutan ito. Ang totoong pag-asa ng tao ay walang iba kundi si Kristo, ang ating pinakamamahal na Panginoong si Kristo. As long na hindi tanggapin ng tao si Kristo, as long ng tao hindi maglingkod sa Diyos, mamamatay siyang makasalanan. And because He died as a sinner, at ang sino mamamatay na makasalanan, walang puwang doon sa langit. That is the reason why nakailangan ng tao si Kristo. Dahil si Kristo lang ang makapagpapatawad ng ating mga kasalanan. At kapag tayo po'y mamatay na hindi napatawad ang ating kasalanan, tiyak na bagay ang ating kaluluwa ay itatapon, ibubulid sa init ng apoy ng impyerno. Dahil walang taong makasalanan makakapasok ng langit. Ang makakapasok lang ng langit at magiging tagapagmana ng buhay na walang hanggang, yung matutuwid sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan pong rason dahil kahit bakit kailangan ng tao si Kristo. Dahil ang buhay natin ay temporary lang. Life is too short. Maikli lang ang buhay ng tao. Hindi nga natin alam kung buhay pa ba tayo bukas. Tama po. Sino pong nakakalam dito na buhay pa bukas? Taas ang kamay. No? Walang assurance kung buhay ka pa bukas. Ako wala akong assurance dahil hindi akong may hawak ng buhay ko. That's why wala akong assurance na buhay pa ako bukas. Maliban na lang kung kabagan ako ng Panginoon, kung dugtungan ng Panginoon ang buhay ko. Pero wala akong assurance kung buhay pa ba ako bukas. Sabi ng awitin, ang pag-aari mo ay yung ngayon lang, pero ang bukas hindi. Dahil ang bukas, hindi natin alam kung buhay pa ba tayo bukas. Life is too short. Kaya nga sabi ng Facebook, don't die without knowing Jesus. Huwag kang mamatay na hindi mo nakikilala ang mahal na Panginoon. Dahil kung mamatay ka na hindi mo nakilala si Kristo, na si Kristo na siyang makapagpapatawad ng iyong kasalanan, itiyak na bagay hindi ka tatanggapin ng langit. Hindi ka tatanggapin doon sa langit. Walang lugar sa iyong langit. Sarado ang pintuan ng langit para sa iyo. Kaya blessed tayo. Amen. Nabuhay pa pero naglilikod na. Blessed tayo, nabuhay pa pero sumasamba na. Buhay pa pero nagpapasalamat na. Buhay pa pero nagpupuri na. Dahil anytime now, kunin tayo ng mahal na Panginoon. Wala tayong takot harapin ang kamatayan. Dahil naglingkod tayo, ininaan natin ang buhay natin sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Wala tayong sinasayang na sandali. Every time, every moment, every week, every month ng buhay natin, ini-spend natin yung remaining life natin sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Dahil hindi natin alam ang bukas. Kaya we are blessed among the blessed dahil nabubuhay tayong naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi rito, Jesus offers life. He died in the cross of Calvary to destroy that barrier. Yung veil, yung kortina na nagtatabing doon sa the place of holy, in the place of holy of holies. Yan po isang thick barrier, makapal na hadlang, makapal na harang para ang tao ay hindi makalapit sa Diyos. Nung namatay si Kristo, mga minamahal, yung veil na yan, yung tabing na yan, that thick barrier, winasak, sinira ng ating pinakamamahal na Panginoon. Salamat sa Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Dahil kung hindi sinira yung makapal na hadlang na yan, yung makapal na pader na yan, yung makapal mga minamahal na tabing na yan, hindi sinira, winasak ng mahal na Panginoon, mahihirapan tayong lumapit sa Kanya sa panahon natin ngayon. Amen? Paano ang buhay natin, di ba? Paano ang buhay natin? Kagaya natin ngayon. Komportable tayo. Dahil kapag may karamdaman ka, sa Diyos tayo tatawag. Pag may problema ka, mahal na Panginoon na ating lalapitan. Kapag may karamdaman ka, may sakit ka, sa Diyos ka lalapit. Kapag ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nahihirapan, nasa panganib ka, Diyos ang tatawagan mo. Paano kung yung barrier na yun, yung thick barrier na yun, yung makapal na hadlang na yun, hanggang ngayon na hindi pa nasira, paano tayong lalapit sa mahal na Panginoon? Di ba? Miserable ang buhay natin. Yeah, thank God. Salamat sa mahal na Panginoon.
He died in the cross of Calvary. He offered His life in the cross of Calvary. He died for our sin in that thick barrier. Dinestroy ng mahal na Panginoon. Sinira ng mahal na Panginoon. Last verse po, mga minamahal. Book of Matthew, chapter 27, verse 56, up to verse 51. Maghanda po yung ating instrumentalist, ating mga mag-aawit sa pag-awit sa mahal na Panginoon. Amen. Dito po sa Aklat ng Mateo, Kabanata ay 27, at ang talata ay 50 hanggang 51. At muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, at nalagot ang kanyang hininga. At narito, ang tabing ng templo'y nahapak na nakadalawa, buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at nayanig ang lupa, at nangabaak ang mga bato. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. No? So ang reason, bakit yung thick barrier na yon, yung makapal na harang, yung makapal na kortina na yon, ay napunit from top to bottom, ito'y dahil si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. That is the reason why yung barrier na yon, nahirap ang tao lumapit doon sa mahal na Panginoon, ay sinira ng Panginoon upang ikaw at ako ay magkaroon ng kalayaan sa paglapit sa mahal na Panginoon, kalayaan sa pagtawag sa Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Sa verse 50, at muling sumigaw si Jesus ng malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. Itong pagkakataong ito, ang Panginoon ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. Siya ay sumigaw ng malakas na tinig at pagkatapos niyang sumigaw ng malakas na tinig, nalagot ang kanyang hininga. Ibig sabihin siya po ay namatay. In 51, narito, ang tabing ng templo ay nahapak. Ibig sabihin nahati, nagkadalawang buhat sa itaas hanggang sa ibaba, at niinig ang lupa at nangabaak, nabiyak ang mga bato. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Yun po ang ating pinapasalamatan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, mahal na Panginoon. Ngayon, ay nagpupuri. Walang hanggang papuri ang ating ibinibigay sa Panginoon. Walang hanggang pasasalamat ang ating inaalay sa ating dakilang Diyos. Na yung kalayaan na yun ay nasa atin anytime na tayo po'y nagigipit. Isang tawag lang natin sa Panginoon. Andyan ang katugunan ng ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil buhay ang Diyos sa ministeryong ito. Totoo ang Diyos sa gawain ito. Mga minamahal, binuksan ng Panginoon, sinira ng Panginoon, the thick barrier, yung makapal na harang na yan. Mga minamahal, tayo pong mga hintel, binigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon upang makalapit sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa kabila ng hindi tayo karapat-dapat, sa kabila na tayo isang hintel, pero salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng kalayaan sa paglapit sa kanyang presensya, sa ating pagpupuri ng taos puso. Madali nating maramdaman ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon. Tayo po'y umiiyak, tayo po'y lumuluha, tumutuloy ang mga mata ang mga luha sa ating mga mata sa presensya ng ating mahal na Panginoon. Damang-dama natin ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Ang pag-ibig at presensyang yan ay hindi yan nadarama ng mga taong makasanlibutan. Ang presensya na yan, hindi yan nararamdaman ng mga taong hindi naglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Yan po'y biyaya at magpapala na galing sa ating dakilang Diyos. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon habang naghahanda tayo para sa ating Holy Supper. Ihanda natin ang sarili, mga mahal. Ihanda natin ang ating mga sarili sa ating pagkain ng tinapay at pag-inom ng ubas, na tayo po'y maging karapat dapat. Hindi po maging hatol ang ating pagkain ng tinapay. Hindi po maging hatol sa ating sarili ang pag-inom natin ng ubas. Pagkos ito po'y maging pagpapala. Thank you, Lord.
sa iyong biyaya. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat binigay mo ang buhay mo sa krus ng Kalbaryo. Salamat ikaw ay namatay, mahal ng Panginoon, nag-alay ng iyong buhay. Salamat sa iyong banal na dugo na tumigil sa krus ng Kalbaryo upang kami manlinis at maging kaaya-aya sa iyong banal na harapan. Wala kaming may babayan, Panginoon. Wala kaming may gaganti sa kabutihan mo sa buhay namin. Wala kaming ibang may alay kundi paglingkuran ka, kundi pasalamatan ka, o mahal ng Panginoon, sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Yes, Lord. Hallelujah. Kami sabay-sabay mawin. Pagpuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Walang ikaw, Diyos. Hallelujah. Sa landas na nahahanin ko, Panginoon, gawa ko'y samahan mo. Panginoon, sa ilang ay buti na iyong puso. Ang tulad ko'y niligtas mo. Pagpurin pa ang buhay ko. Tanging sa'yo. Sabay-sabay tayong umawit. Awitan natin ang mahal na Panginoon. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Hallelujah. O God, palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang ating mga kamay. Worship thy name, Lord. Worship thy name. Thank you, dearest Jesus. Thank you for thy goodness. Thank you for thy loving kindness. Thank you so much, Lord, for your mercy and grace. Pinupuri ka namin, minamahal sa oras na ito. Tayo binadako sa ating banal na hapunan. Mga minamahal, ito'y napakahalaga. Sabi ng Biblia sa verse 26, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inamin ninyo ang saro, ay inihahayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang siya'y dumating. Kaya't ang sinumang kumain ng tinapay, ang sinumang uminom ng saro ng Panginoon, nang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon
At sa oras na ito, mga minamahal, kung tayo po ay desidong makisalo sa ating banal na hapunan, tayo po ay desidido na kumain ng tinapay at uminom ng saro, tayo po ay buong puso na magsisi, mga minamahal. Tigain natin ating mga puso na tayo po ay kahabagan ng ating dakilang Diyos. Patawarin tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga pagkukulang, mga minamahal. Pawiin ng Panginoon ng galit ang puot sa ating mga puso, ano man ang ating mga pagkakasala, ay hugasan ito sa magitan ng dugo ng ating mahal na Panginoon. Ay manalangin, mga minamahal, itaas po natin ating dalawang kamay. Tapos pusong manalangin, humingi po tayo ng tawad sa ating dakilang Diyos. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras nito, mahal na Panginoon, kami pinarito sa iyong banal na harapan. Walang sawa kaming dumudulog. Kami nagsusumamo, Panginoong Hesus, na kami iyong kahabagan. Linisin mo ang aming mga puso, mahal na Panginoon. Linisin mo ang aming mga puso. Linisin mo ang aming mga puso. Patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Sa mga oras na ito, mga minamahal, hawakan po natin ang tinapay nito. Ang tinapay na ito ay simbolo ng katawan ng ating mahal na Panginoon. Katawan na nagdusa, katawan na nagsakit, katawan na bayubay sa krus ng Kalbaryo. Dapat sana tayong magdusa dahil tayo'y makasalanan. Pero dahil sa labis, hindi matatawarang pag-ibig ng Panginoon, inako niya ang lahat ng dusa para sa iyo, para sa akin. Sabi ng Biblia, aklat ng unang Korinto, ang kabanatay 11, talatay 23. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinigay ko naman sa inyo. Sabi ng Biblia, na ang Panginoong Hesus, ng gabing siya'y ipinagkanulo, siya'y dumampot ng tinapay, at nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol ang tinapay. At ito ang kanyang sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alala ninyo sa akin. Kainin natin ang tinapay. Hawakan natin ang ubos nito. Sa verse 25 at gayon din naman, hinawakan ang saro ng Panginoon pagkatapos ng makahapon. Na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan ng aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo'y nagsisinom sa pag-alaala ninyo sa akin. Inumin natin ang sarong ito. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Salamat, Lord. Pasalamatan natin ang biyaya ng Diyos. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Salamat, mahal na Panginoon, sa iyong pagliligtas. Salamat sa kaligtasan. Salamat, Ginoo, sa malayang-malaya. Na binigay mo sa amin ang pagmalaya kaming lumapit sa iyong presensya.
salamat sa kaligtasan na binigay sa atin ng mahal na Panginoon. Tandaan natin ang kaligtasan ay hindi dapat para sa atin. Ito'y para sa mga Hudyo. Ngunit dahil sa tinanggihan ng mga Hudyo ang kaligtasan na kanilang tinanggihan ay napasa ating mga hintel, mga minamahal. Pahalagan mo ang kaligtasan na bigay sa iyo ng mahal na Panginoon kahit anong mangyari. Huwag mo itong bibitiwan. Huwag mong hayaang agawin ito mula sa iyong mga kamay. Mahalin, pahalagahan ang kaligtasan na binigay ng mahal na Panginoon. Tayo po'y manalangin sa oras na ito. Mapagpala naming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat sa iyong mga salita naming napakinggan sa araw na ito, mahal na Panginoon. Tunay, dahil sa iyong pag-ibig, binigay mo ang buhay mo, mahal na Panginoon. Ikaw ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa aming kaligtasan. Salamat sa iyong paglingap, salamat sa iyong pagtanggap, mahal na Panginoon. Patuloy mong buksan ang aming puso, ang aming pag-unawa na maunawaan namin ang kaligtasan na higit pa sa ginto, ang kaligtasan na higit pa sa anumang kayamanan dito sa lupa, ang kaligtasan na higit pa sa anumang bagay na inaasam ng maraming tao. Kami ang totoong mayaman, mahal na Panginoon, sapagkat ikaw ay nasa aming mga puso. Ikaw ang aming totoong kayamanan. Panghawakan mo kaming lahat sa gitna ng pagsubok, gitna ng problema, manatili kaming tapat na naglilingkod hanggang sa araw ng iyong banal at dakilang pagdating. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. As a point of contact, mga minamahal, ipatong natin ating kamay sa ating ulo, kabilang kamay sa parte ng ating katawang may karamdaman, sawayin natin sakit, gumaling, problema, malutas, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Sa lahat ng ating mga webcast viewers, mga minamahal, ilagay po ninyo inyong kamay sa mga screen ng inyong mga gadget, kabilang kamay sa parte ng inyong katawan, mga minamahal na may mga karamdaman. Tayo po'y manalangin, mapagpalang Ama Diyos na mga pangyarihan sa lahat, sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus, sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, kami walang sawang lumalapit, dumudulog, nagsusumamo, mahal na Panginoon, kami yung kahabagan. Iunat mo po ang iyong mapagpalang kamay, mahal na po ipatong sa aming mga ulo, sa unang panalangin ng aming kagalang-galang na pastor, sa matamis at mapagpalang mong pangalan, Kristo Jesus, sama-sama naming sinasaway, sama-sama naming ginagapos, lahat ng demonyong karamdaman ay gumaling, problema ay malutas sa pangalan ni Jesus. Cast out right now demons of doubts, pride, carnality, stubborn spirit, poverty is begun, sickness be healed, infirmities cast out, in Jesus' name, amen, 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 and amen. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating mahal na Panginoong Kristo sa oras nito, minamahal. Tayo po natin tumayo, itaas po natin ating dalawang kamay from the top of our voices. Huwag magbibiro, mga minamahal. Tumalon tayo ng 3 beses, kasabay sa ating pagtalon ng pagsigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Say, I love you, there is Jesus. I love you, there is Jesus. And I love you, there is Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Napakasayang maglingkod sa ating dakilang Diyos, mga minamahal, walang